Good morning. So we are still in the season of Easter. In fact, this week we call it the Easter octave. When you say octave in music, you call an octave when it follows a series of notes, particularly 8 notes. So it's more like of a somewhat moraog kanang vigil ba, but not really a vigil, but no, it's more on us an 8-day celebration, and then it goes on and on. Well, we continue with the gospel about the resurrection of Jesus. And this morning's gospel, it talks about Mary Magdalene. No? Sayod ta nga, Mary Magdalene is one of the people nga nasakitan pag-ayo about the death of Jesus. In fact, it was Mary Magdalene, katong babayi nga unsa man, katong babayi nga nanapaw, nga gipalakaw ni Jesus ug wala niya gihukman, even if the people tried to judge him by stoning her to death. And Mary Magdalene stood outside the tomb of Jesus, and she was crying, weeping in particular. But she saw two white men. Nakikita siya doon ka mga lalaki dito sa lubnganan. And then the angels asked, but she did not know that those two men were angels. And they asked her, "Why are you weeping? Why are you crying?" Okay? She was weeping because namatay na ganin si Ginoong Kristo. Nawala pa gid ang lawas ni Ginoong Kristo. Because in her mind, she was thinking, gikawat ang lawas ni Kristo. Okay? And in fact, Mary Magdalene was there during sa pagdakop kang Jesus. Okay? When Jesus was also beaten, she was there together with Mary, the mother of Jesus. Silang duha. And on the foot of the cross, okay, Mary Magdalene was also there. So, nakita niya tanan. Okay? Gikan sa pag-antos ni Jesus, hangtod nga paglansang kang Jesus. She was there. She was really a witness ni ining tanan. Okay? We weep when we lose someone who is significant for us, or when we cannot seem to connect with someone important to us, no matter how hard we try. Kung mawalan tagmahal sa kinabuhi, when we lose a loved one, normal na sa ato nga maghilak. No? We search and we cannot find, so we grieve. Pangitao na to sila, okay? Especially our loved ones, dead loved ones. Mga no maghilak man ta kung mamatay sila, tungod kay we have this thinking, or we have this thought nga we can no longer see them physically ni ini nga kalibutan. But in the case of Mary Magdalene, okay, she searched for the Lord, okay, and she did not find the Lord. Okay, during their time, wala pa may mga kanang mga picture, wala pa may mga video, okay. So, mao na nga dito siya sa lubnganan mismo kay wala man siya handumanan ni Ginoong Kristo nga kanang makita niya. Okay? And when she went to the tomb, nakita niya nga naligid na ang bato nga nag-ali, no, sa lubnganan ni Jesus, ug wa pa gisulod. Okay? We may not always succeed in finding our loved ones who are dead, but we will always find the Lord if we search for Him. Dili man ta mahimong successful nga mangita sa ato mga namatay na nga mga loved ones ni nga kalibutan. But the reality is, if we are looking for God in our lives, we will be finding God. I remember Jeremiah 29 verse 13. God said, "If you search me with all your heart, you will find me." No? It's the same with the message of Easter. No? Death is not the final say. Okay? That's why St. Paul said,
Death, where is your victory? Death, where is your sting? Okay? Asa man ang kadaugan sa kamatayon. Okay? Some of us, when we experience a death of a loved one, nagunahuna na ta nga, it's the end. All of us heard about the news yesterday about the death of Pope Francis. No? And it was so sudden because Easter Sunday, buhi pa siya. No? And he was there. Nag-motorcade pa siya. And naghatag pa siya og Easter blessing sa mga tao, particularly in Rome. And all of a sudden, madungog na lang nimo kagapon nga wala na day siya. Okay? And the cause of his death was stroke, na comatose po siya, and then cardiac arrest, and then nag-contribute na po ang tanan niyang mga sakit, no? Katuwing operahan siya, and then diabetes and everything. So, that's why he died peacefully yesterday. And the whole world is grieving right now. Kung sa Tagalog pa, nagluksa ang tibok kalibutan karon, especially for Catholics, in particular the Roman Catholics, because their father or their shepherd has passed away. And even kita nga, we are not under his jurisdiction or his command. No, we remember him fondly because of how he championed for the poor and the marginalized. And dili malikayan nga ikaw po masubo po ka, no? Because you know that a man like him, a holy man rather like him, you know, is gone in this world. But we are assured that in Jesus there is life, there is the resurrection. Okay? Mauna nga, that's why in our communion, in the CEC, dili na bag-o sa ato nga we pray for our dead loved ones. Why do we pray for them? Okay? Why do we ask for their intercession? Tungod kay it is our belief that in Jesus there is no death. Tungod kandiya kang Kristo, walay kamatayon. Okay? In Jesus, He Himself is the resurrection and the life. Siya ang pagkabanaw ng kinabuhi. Okay? It's not literally nga mabanhaw, ang patay, literal nga banhaw. No? Okay? Gawas lang kung may milagro may tabo. But we are assured nga all our loved ones that believe in Jesus and accept Him as Lord and Savior will have life everlasting. And one day, when we too die from this world, when we pass on to the next world, which is, you know, the world of the Father in heaven, kita po, maka-experience po ta sa maong kinabuhi. The Lord is calling our name even before we begin to search for Him. Di ba sa atong gospel, gitawag ni Ginoong Jesucristo si Mary, ning siya nga, Mary, yun si Mary, Rabboni, mini teacher. So nagkita na sila. Our finding the Lord is always in response to the Lord's search for us. He came to seek and to save the lost, and we are all lost to some degree. Mga igsoon, gipangita ta sa Ginoo, no, sa atong kinabuhi. Usay nagunang-una ta kitay nangita sa Ginoo, but ang reality is ang Ginoo mo nangita nato. Okay? Especially when we are lost. I remember the parable of the lost sheep, di ba? The shepherd left the 99 to find that lost sheep. Remember, pagkawala sa maong karnero, diya sa presensya, sa pundok, sa iyang magbalantay o sa uban ng mga karnero, ang magbalantay wala maglangay sa pagpangita kaniya. O ang karnero wala nakabalo anak nga gipangita di siya. Kita po usahay wa ta kabalo nga gipangita ita sa Ginoo. Unya ang atong unahon nga kita ra nangita sa Ginoo. No? And it's so good nga gipangita ta sa Ginoo kay nganuman tungod kay
ang Ginoo nag-journey para mangita sa ato. Kita po nangita po ta sa Ginoo o moabot gid ang adlaw nga magtagbo ra gid ta. Mao na makaplagan nato ang Ginoo. The Lord seeks us out in His love. Gipangita ta sa Ginoo uban sa iyang gugma. All we need to do is put ourselves in the way of His searching love as Mary Magdalene did. Okay? Take note of this. Kung si Mary Magdalene wala mangita kang Jesus, do you think makaplagan ka ni Jesus? No. No? And Jesus already knew, dugay na kaayo, kana nga panahon mo abot na. Okay? That Mary Magdalene will be one of the few people nga mangita sa iya. Mao na mga igsuon nga kay bawo na pud ang Ginoo nga dugay na wa pa ta mataw, no? Nga mabot ang panahon nga mangita ta sa iya. And God has already prepared for that day. Kung kanus-a, okay, nato siya makaplagan sa atong kinabuhi. But remember this is the assurance. When we search for God, we will always find Him. Kaplagan ginato ang Ginoo. Mauna nga dili ta magdumili sa pagpangita sa Ginoo, dili ta maglangay sa pagpangita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Especially in this time of Easter. Ano mangita man ta og pruwiba nga nabanhaw ba gid ang Ginoo? Banhaw gid ang Ginoo. No? Klaro kayo, tataw kayo. Sa gingon ba ni Bishop anong Sunday, si Ginoong Kristo ra ang Ginoo sa kadaghan sa Ginoo niini nga kalibutan nga maura ginabanhaw, wanay lain. No, budhaw man nabanhaw. Alaw man nabanhaw. Ug uban pa nga mga Ginoo gi-consider nini nga kalibutan, it is only Jesus Christ that was raised back from the dead. No? Og dili lang ingon nga nabanhaw gikan sa mga patay. Mikanaog pamanggani dito sa mga patay. O gibanhaw usab ang mga patay. Aya siya mibalik mismo gikan sa mga patay. Maunay kadaugan nato. Mauna nga in Easter, we always say hallelujah because hallelujah is a sign of victory. No? Maunang kadaugan nato. Manay atong singgit na to panahon sa Easter, ang Alleluia. Tungod kinasayod ta nga, kuan kaayo, mauni ang adlaw nga nidaog si Kristo batok sa sala o kamatayon. Mao na kita pod, no? Panahon karon nga mabanhaw ta. Mabanhaw unta pod ang atong pagpangita sa Ginoo. Amen? Kay daghan ka mga tawo nga namatay pod ang ilang pagpangita sa Ginoo, gisabay po dito sa kamatayon ni Kristo. Ang uban nabilin pa sa cross. No? Mga tao uban nabilin pa dito sa cross, nabilin pa nagilak-hilak dito, gilak-hilakan ang cross. No? Nagpabilin pa dito sa tiilan sa cross. Wala na may hilakan dito, kay wala tao dito. Ang uban nabilin pa po dito sa lubnganan. No? Gilubong nila ang ilang pagbati sa Ginoo. Og hangtod karon wa na gyud makabakod pag-usab, di ba? Nabi na usaya tong kinabuhi, labi na pag mawad-an tagmahal sa kinabuhi. Nasangit ta ba? Nasangit ta sa kaning pagbati o pangunahuna nato nga nawala na sila. Maunang uban taw di gyud maka-recover sa gitawag nga depression. Ang uban matingala ka, baskog pa kaayo, pero sa diyang nawad-an sa iyang bana, asawa, anak, or kinsa pa na diha. Tingala ka, nasakit, hangtod sinisunod. Nga man, na-depress, nasangit ka ana nga pagbati. Kita mga Kristohanon, dili ta masangit nga pagbati nga napatas lubnganan. Kaya dapat wala na ta sa lubnganan. No? Nakalatas na dapat taan nga pagbati. Kay wala na tayo hilak-hilakan sa lubnganan, kay tuan na sa langit, nabanhaw na. Mao na kita po mga Kristohanon, di ta magpabilin anang atong mga pagbati nato nga pagmahay-mahay sa Ginoo, no, anang disappointment sa simbahan, pagmahay-mahay sa imong isig kataw, pangluod sa Ginoo, uban pa na dina. Kay malubong ka dina.
You will really be stuck in there. That's why it's time for us to rise up and be resurrected just as Christ. Tungod kay ang gahom sa pagkabanaw usab gishare ni Kristo sa ato aron nga maghatag og kinabuhi sa atong tagsa-tagsa sa kaugalingon. So I encourage you, share in that power of the resurrection. And if malimot ka na nga gahom, just look at the Paschal candle. That's the meaning of the Paschal candle. Okay? The power of the resurrection of Christ, it gives us hope nga ang kahayag sa kalibutan, ang kahayag sa itong kinabuhi, ang kinabuhi mismo, buhi diri kanato. Amen? Please stand.